Inyong lahat mga kaibigan, mga kalingap, narito na naman tayo sa ating YouTube channel at gagawa tayo ng panibagong reaction video. Dito sa reaction video natin mga kaibigan, ang pag-uusapan naman natin ay ang Pulang Uod at si Erica mga kaibigan, mga kalingap. Yan po yung ating topic for today. Pero bago yan ay shoutout muna kay Kuya Bal Santos Matubang, Kalingap Rab, and Ate Edna. Ganon din po kay Gisa Bicolana and Ate Be Considerate in Mamis Tikayons and Gingging Vlog. Sana po suportahan ninyo ang kanyang YouTube channel. At saka yung lola ko, kita naman ninyo, in-electric panan pa ako mga kaibigan, mga kalingap, habang ako ay gumagawa ng reaction video. Hindi niya alam, nagagawa tayo ng reaction video, pero in-electric panan tayo. Kaya thank you sa aking lolatis, mga kaibigan, mga kalingap. Kung kahapon nga ay natalakay natin si Kanoli, kasi nga alam natin mga kaibigan, mga kalingap, na hindi ko alam kung ano ba talaga ang nasa kaisipan ni Kanoli. Kanoli, ano na nga yung nangyayari sa iyong kaisipan? Talagang baliktad talaga, Kanoli. Medyo pag-isipan mo kasi talagang marami yung natatawa sa'yo. Kasi isipin mo yun, sinasabi mo na nakilala yung beneficiary, nakilala yung kalingap dahil sa beneficiary. Hindi ba pwedeng yung beneficiary ay nakilala dahil sa kalingap? Binabaliktad mo. Huwag mong baliktarin, Kanoli. Kaya ikaw ay pinagtatawanan eh. Sayang yung pagiging isang professional mo kung babaliktarin mo ang salita mo. Kasi kitang-kita naman mga kaibigan, mga kalingap, na walang beneficiary na makikilala kung wala sa kalingap, mga kaibigan. Yan yung totoo doon. Yan yung talagang totoo. Pero ang pinipilit mo, hindi makikilala ang kalingap kung hindi gawa ng beneficiary. Ano ba talaga yung kaisipan mo, Kanoli? No, hindi ko alam kung saan talaga pumunta yan. Hindi ko alam. Ito'y padalawang bisis na natin na natalakay at talagang pinaninindigan pa rin ni Kanoli yung kanyang kaisipan na hindi nga makikilala ang kalingap kung hindi sa beneficiary. Natatawa talaga ako, Kanoli. Hindi pala ako nakapag-Tinder care, mga kaibigan. Baka na naman screenshot yung talagang ang lola ko. Mag-Tinder care muna tayo, mga inabot pa ng lola ko yung Tinder care ko. Ganyan, Kanoli. Hindi man kami halos magkaano-ano ng lola ko, pero abyad na abyad yan. Tinder care muna tayo bago natin ipagpatuloy ang ating usapin, mga kaibigan, mga kalinga. Kasi inabutan tayo ng Tinder care ng lola ko. Kaya Tinder care muna tayo. Baka kumapala. Di ba? Tinder care muna tayo, mga kaibigan. Para sa ganun ay mas maganda. Bago natin pag-usapan about dito kay Regine, mga kaibigan, o kay Erica. Bakit nadamay na naman si Erica dito, mga kaibigan? Talagang itong si Regine, mga kaibigan, ay pahamak. No? Pahamak talaga. Mamaya natin pag-uusapan yan, mga kaibigan. Kung bakit na naman ninyo isinama na naman si Erica. Hindi nyo ba alam na mamaya saglit lang, Tinder care muna tayo. Kasi hindi alam ng lola ko na ako ay kaya inabutan tayo ng Tinder care. Okay na ba la? Okay na yan. Okay na daw, sabi ng inabutan ako ng Tinder care, baka sabihin din yung hindi Tinder care yung ko, baby piece baga. Sige, tuloy na po tayo, mga kaibigan, mga kalingap, sa ating topic for today, about nga dito kay Erica at Regine, mga kaibigan. Alam nyo ba, mga kaibigan, mga kalingap, na itong si Erica ay hindi na po ito makikialam sa kalingap kasi nagkaroon na po ng usapan, nagkaroon na po ng magandang settlement doon sa barangay. Meron na po yung usapan na walang vlog, walang kung at pag-uusapan na lang ng personal. Pag-usapan na po yan, kaya mayroon man kaming mga video doon sa pangyayari na yon, hindi na pina-upload ni Kuya Bal Santos Matubang kasi nga nagkaayos na. Ang problema ngayon, mga kaibigan, mga kalingap, ay dinadala-dala ni Regine yung pangalan ni Erica dyan sa kanyang live streaming. Baka mapahama ka dyan, Regine. Kasi may usapan na ang kalingap dyan. Sabagay, hindi ka nakalingap, ay OP na siguro. Pero bakit mo isinama yung tao diyan sa
live streaming mo. At pinalalabas mo na sumali na sa Team Guwapa si Erica. Ay may kasunduan na yan si Kuya Bal at saka si Erica at saka yung mga magulang at yung kapatid na hindi na makikialam or may settlement na yan. Ay paano kung mapanood ni Erica yung ginawa mong yan at ikaw ay ireklamo? Hari na ay ireklamo ka para yung fake news lagi dyan sa iyong live streaming ay mahinto na. No, isipin mo yun mga kaibigan, mga kalingap. Alam ko na hindi talaga totoo yun, yung kanyang nagasabi dyan sa kanyang live streaming. Kasi isipin mo 3 hours na naka-tricycle, ay kalapit-lapit nun, magbay ka lang dyan, hindi pa abutin ng 3 hours. Kalapit-lapit ng bahay nila, ano, mga kaibigan. At kalapit-lapit ng barangay nila. Ang gusto daw, hindi nagtsatsakan niya para masundo. Ang punto natin dito mga kaibigan, mga kalingap, dito natin makikita, lalo na doon sa mga Team Guwapa, at dito ko sasabihin sa inyo na pinapahama kayo ng live streaming na yan. Kasi kitang-kita natin mga kaibigan, mga kalingap, na walang katotohanan yung kanyang mga sinasabi. Kaya ginawa natin ito na reaction video para naman sa ganon, makita ni Erica na ginagamit yung kanyang pangalan nitong co-founder ba ito? Co-founder ng Team Guwapa, mga kaibigan? Co-founder ba ito? So kung ito yung co-founder, ay ipinapahamak ang team talaga ninyo. Abay, mag-isip kayo dyan. Kasi iba't iba ng taong ginagamit. Unang ginamit, si Midit. Para masabi nilang malakas na sila. Pangalawang ginamit, ito naman si Erica. Ay pumalag ngayon si Midit. Hindi siya nakasagot ka ngayon kay Midit. Kaya i-analyze ninyo kung paano nagsisinungaling siya dun sa kanyang live streaming. Sa mga nanonood dyan, sa mga Team Guwapa dyan. Ito, yung sabi ko lang sa inyo. So, dyan pa lang, mga kaibigan, mga kalingap, ay makikita na natin na nanggagamit ito. At marami ang ipinapahamak. Ay baka isang araw, ay isa na kayo dyan na ipinapahamak nito. Ipinapahamak. Ay paano kung pumalag din si Erica doon sa sinasabi mo na pumunta dyan sa bahay ninyo si Erica? Alam ko na walang katotohanan yung inasabi mo na pumunta dyan si Erica kasi sa kwento mo nag-tricycle si Erica at saka yung kanyang kapatid na more than 3 hours. Yung mga viewers naman ay galit at natanong nga dyan kung babalik si Erica sa Kalingap. Hindi na po babalik at meron na pong settlement at hindi na rin po siya nakikialam sa kanyang mga live streaming. Hindi na rin niya nababanggit ang Kalingap kasi nga po may settlement na. Nagtataka tayo bakit ginagamit ni Redsyn itong pangalan naman ni Erica, mga kaibigan. Ginagamit. So naputol yung ating video, mga kaibigan, kasi nga may pinuntahan tayo ngayon, at ito nga yung sinasabi natin, mga kaibigan, na hindi magandang nangyayari. Gumagawa sila ng ingay at gumagamit sila ng mga tao para talagang tuluyang mapahamak. At saka doon sa mga ginagamit nito, abay, mag-isip-isip kayo, mga kaibigan, no? Mag-isip-isip kayo at baka isang araw ay kayo na yung kinokontent nito at idinadamay sa kanyang live. Doon lang tayo sa sa part na totoo. Diyan yung po malalaman, mga kaibigan, mga kalingap, na hindi lahat ng sinasabi niya ay 100% na totoo. Kaya doon sa mga Team Guwapa na kung pinapangalagaan ninyo yung inyong grupo, ay hindi maganda to na ang co-founder ninyo ay gumagawa ng issue sa mga ex-Kalingap, para sa ganun ay magamit nila laban dito sa Kalingap. Sabihin naman ninyo na hindi, kitang-kita si Midit, ngayon si Erica, wala siyang magawa kay supalpal siya kay Midit. Edi ngayon
Ibig sabihin lang mga kaibigan, mga kalingap, yung gwapa ninyo, ginagamit nito para tuluyang masira at siya naman ay bumango. So yun po mga kaibigan, mga kalingap sa madaling sabi. So maraming salamat and God bless sa ating lahat.